Mga kaagoy, ngayong araw ay nagluto nga ulit ako ng aking paninda dahil maraming ang nakamiss nga sa ganitong luto. Yung ganito kasing benta mga kaagoy sa aming barangay ay sikat na sikat nga ito. Kadalasan ay mabibili mo nga ito ng 35 pesos. Basta kapag ganito talagang luto, wala pa nga isang oras ay ubos na nga ito. Kaya 4 na isaw, 6 na dugo at 7 bato-bato ang aking niluto nga. Ngayong araw nga mga kaagoy, mag-extra racket muna nga ako dito sa aming bahay. Magbebenta muna nga ako ng dugo na pinakasikat nga dito sa amin. Yung ganito kasing klaseng luto mga kaagoy, ay mabilis nga lang maubos ito sa barangay namin. 4 na kilong isaw nga ang aking binili dito at 7 dugo nga ng manok at sinabayan ko pa nga ito ng bato-bato para maging quality nga ang ating ilulutong benta. Bali lahat pala ng ating binili sa palengke, kailangan nga muna natin hugasan ito. Alam niyo ba mga kaagoy, itong binibenta ko nga palagi nga itong trending dito sa aming barangay. Kadalasan mabibili nga ito sa kanto dahil walang nagbebenta sa looban. Ako na lang ang nagbenta dito. Kapag ganito kasing luto mga kaagoy, maraming ang bumibili. Dalawang klaseng isaw pa lang aking binili dito mga kaagoy. Yung unang pinakita ko nga na isaw ay hindi pa nga yun luto. Bali yung pangalawa nga mga kaagoy, ay naluto na nga yan. Ang pinagkaiba nga lang nila mga kaagoy, sobrang mura nga itong naluto na. Nailabas ko na nga dyan yung aking talyase. Bali mga kaagoy, binuhusan ko muna nga yung talyase ko ng tubig mineral. Bago nga natin ito ibenta, dapat kailangan malinis nga yung pagbenta natin dito. Sa ganitong mga bentahan kasi mga kaagoy, malaki rin ang kikitain mo. Ang pagbenta ko pala sa ganito ay 50 isang balot. Medyo may kamahalan na nga tong isaw, dugo at bato-bato. Kapag hindi ko kasi tataasan, baka kasi masaya yung effort ko. Pero panigurado naman mga kaagoy, mauubos nga rin itong aking benta dahil palagi nga itong nauubos tuwing nagbebenta nga ako ng ganito. At kung papansinin nyo nga, sobrang dami nga yung ating iluluto ngayong araw. Magiging special nga yung iluluto natin dahil meron nga ako natagpuan na masarap na ingredients sa idadagdag nga natin dito sa ating niluluto. Hindi na nga ako gumamit dyan ng pampabango tulad nga ng sibuyas, bawang, luya. Bali, asin na nga lang dito yung ginamit para magkaroon nga ng konting lasa. After 15 minutes nga, kumulo na nga yung pinapakuluan natin. Kapag magluluto kasi kayo ng ganito, kailangan nyo rin talaga itong pakuluan para maluto nga yung ating isaw, dugo, bato-bato at matanggal nga rin yung lansa nito. Alam ko sa inyo mga kaagoy, baka magtaka kayo kung anong klaseng luto ito. Kadalasan kasi mga tol, ganitong luto pinampupulutan. Pero dito sa barangay nga namin, nakasanayan na pang ulam nga yung ganitong klaseng bentahan. Kaya nung nakabili nga ako sa kanto mga kaagoy dati, sobrang nasarapan nga ako. Kaya sinabi ko na magbebenta na lang pala ako ng ganito kaysa bumili nga ako doon. Marunong naman ako magluto at kaya nga natin gayahin yung ganun lasa. At kapag alam mo nga naluto na nga yung mga pinapakuluan mo, tanggalin na nga natin lahat ito sa kanyang pinagkuluan. Mga tol, pinalamig ko muna nga tong niluto ko. Madali nga lang itong hatiin pero nakakapasok nga ito kapag bigla mo nga hatiin ito. Hindi na nga ako gumamit dito ng chopping board at kutsilyo. Gunting na lang tol para mas madali nga itong hatiin. Ganun nga lang din ang ginawa ko nga sa dugo mga kaagoy. Kutsilyo nga lang din naman ang ginamit ko dito. Pinainit ko muna nga dito yung ating talyase. Bago natin lagyan ito ng mantika. Kapag gagawa nga kayo ng ganito mga kaagoy, sobrang sarap nga nito. Bali, gigisa ko nga lang dyan yung sibuyas, bawang at luya. Kapag nagisa na nga, saka ko naman na ilalagay nga dito yung mga pait. Yung bato-bato nga mga kaagoy. Nung pagkalagay ko nga, saka ko naman na hinalo-halo ito bago nga natin ilagay dito yung dugo. Wala nga lang mga 15 to 20 minutes ay luto na nga ito. Grabe, na-excite nga ako magbenta nito. Panigurado mga tol, ubos talaga ito. Ganito pa naman kasarap na pagluluto. Panigurado, sobrang sarap. Pagmasdan nyo nga mga kaagoy habang hinahalo nga natin kitang-kita nga natin kung gaano nga kasarap ito. Kaya sa mga mahiling mag-isaw at magdugo dyan, subukan nyo naman ganitong klaseng luto. Naglagay lang naman ako ng mga seasoning dyan at pampalasa nga sa ating niluluto. Tulad na nga lang ng oyster, kaunting asin, at maraming paminta nga para mas lalong sumarap nga itong niluluto natin. Minekos-mekos ko muna nga ito mga kaagoy. Para sa ganun ay kumapit nga yung mga panlasa na nilagay natin. Gagamit nga tayo dito mga kaagoy ng sukang Ilocano na nabili nga natin. At ayun na nga mga kaagoy, sobrang sarap nga itong sukang Ilocano. Bagay na bagay nga sa ginagawa nga nating pulutan. Ito na ito yung pinakamasarap na natikman kong suka. Itong sukang Ilocano nga mga kaagoy. Subukan nyo nga ito mga kaagoy, sobrang sarap. Bagay na bagay nga ito sa lahat ng lutuin. Bali kung gusto nyo nga mag-order, ito mismo yung kanilang page. At kung papansinin nyo nga mga kaagoy, grabe yung sili na nakalagay. Sobrang anghang nito. Panalong panalo nga sa ating niluluto. Sinake-shake ko muna nga ito bago ko nga ito ilagay sa ating niluluto. At hindi ko na nga kailangan gumamit nga dito na sili na red mga kaagoy. Dahil dito pa lang ay balansin na nga yung niluluto natin. Yung pagkalagay ko nga saka ko naman na hinalo ito ng maigi. Sa ganitong pagluluto pala mga kaagoy, mas masarap pala kapag medyo maasim-asim nga yung ating niluluto. At yung sukang Ilocano na nabili nga natin, ay sobrang sakto nga sa ating niluluto. Panigurado mga kaagoy, trending na naman itong aking niluluto. At talagang dadayuhin talaga ito sa bahay namin. Naglagay na rin pala ako dyan ng dahon ng laurel. At sa ibabaw naman ito mga kaagoy, mga sibuyas nga lang ang ating ilalagay. Mas masarap
masarap kasi sa ganito yung maraming sibuyas. Diba sobrang anghang na nga yung niluto natin. Maglalagay rin tayo dyan ng sili na green. Pampaganda ba sa ating niluluto? At pandagdag nga aroma. O tol, ito na nga yung ating ibebenta ngayong araw na to. O bili ka na 50 pesos, pwedeng pang pulutan, pwedeng pang ulam. Hindi ka na lugi sa ganito mga tol. Sigurado kapag natikman mo to, baka babalik-balikan mo nga. Kung umabot ka pala sa video ito, anong oras mo pala napapanood ang aking video? Para alam ko mga kaagoy, kung anong oras yung napapanood ang aking vlog. Sobrang sarap kung titignan mo. Ito talaga yung niluluto at binibenta ko. Hindi talaga tinipid sa lahat ng ingredients. Agoy!